Ano ba yan, Elena? Hindi mo ba kayang linisin ng maayos ang matandang ito? Amoy lupa na nga, amoy imburnal pa. Ang bawat salita ni Celine ay tila latigo na humahagupit sa katahimikan ng marangyang silid. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan, balot ng mamahaling sedang kulay rosas, habang ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang ilong na tila ba ang hangin sa loob ay may dalang salot. Ang kanyang mga mata, na puno ng pandidiri, ay nakapako sa matandang babaeng nakahiga sa kama, si Doña Remedios. Sa paanan ng kama, nakaluhod si Elena. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay dahan-dahang naglalagay ng lotion sa nanunuyot na balat ng mga paa ng matanda. Ginagawa niya ito nang may matinding pag-iingat. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na kaunting pagkakamali lang ay mababasag. Habang ang boses ni Celine ay puno ng puot, ang mga haplos ni Elena ay puno ng pagsinta at respeto, isang tahimik na pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ng matanda mula sa sarili nitong manugang. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pangiinsulto ni Celine ay tila mga tinik na bumabara sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi siya kumikibo, kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng mga daliri ni Doña Remedios sa ilalim ng kanyang palad. Alam ni Elena na nakikinig ang matanda. Alam niyang bawat masakit na salita ay tumatagos sa puso ni Doña Remedios kahit na wala itong kakayahang sumagot o lumaban dahil sa pagkaparalisa ng kanyang katawan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Elena, huwag mo siyang hahayaang magmukhang basahan. Kapag dumating si Anton at nakita niyang ganito pa rin ang itsura ng mami niya, ikaw ang malalagot sa akin. Huwag mong idadamay ang image ko sa katangahan mo. Pagpapatuloy ni Celine habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, inaayos ang kanyang mamahaling hikaw na tila mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng taong nasa likuran niya. Napansin ni Elena ang isang maliit na pasa sa bukong-bukong ni Doña Remedios, isang kulay ube na bakas na tila iniwan ng isang madiin at marahas na pagkurot. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya para sa matanda ay mas matindi pa sa pagod na iniinda ng kanyang sariling katawan. Hinawakan ni Elena nang mas mahigpit ang bote ng lotion hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nagagawang saktan ng isang tao ang isang nilalang na wala namang kalaban-laban. Ngunit sa mundong ito, siya ay isang hamak na utusan lamang at si Celine ang reyna ng mansyon. Ang kanyang boses ay walang puwang sa silid na puno ng ginto, ngunit salat sa pagmamahal. Dahan-dahan, itiningala ni Elena ang kanyang paningin at nagtama ang kanilang mga mata ni Doña Remedios. Sa gitna ng malalabong mata ng matanda, nakita ni Elena ang isang patak ng luha na dahan-dahang gumulong patungo sa unan. Walang tunog, walang hikbi. Isang tahimik na pagtangis na nagsusumamo ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Elena ay unti-unti nang napupuno ang bigat na matagal niyang kinikimkim hanggang sa halos hindi na niya ito kayanin. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na inuusig ng isang tanong na hindi niya matakasan. Hanggang kailan kailangang manahimik ang isang pusong sugatan? At bakit tila ang mga mahihina ang laging kailangang magtiis sa harap ng mga taong mapang-abuso at makapangyarihan? Lalabas na sana si Celine ng kwarto nang bigla siyang huminto. Lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang nangiti ay puno ng kamandag. At isa pa, Elena, huwag mo nang susubukang pakainin siya ng mga basurang niluluto mo sa kusina. Masyadong mababa ang panlasa mo para sa isang Alvarez. Intindihin mo ang lugar mo rito. Nang muling bumalik ang katahimikan sa silid, matapos ang pag-alis ni Celine, ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang paghinga ni Doña Remedios
at ang tunog ng hangin sa labas. Ngunit sa loob ng puso ni Elena, nagsisimula ng mabuo ang isang bagyo. Isang bagyong hindi hihinto hanggat hindi nakakamit ang katarungang matagal nang ipinagkakait. Dahan-dahang inabot ni Elena ang kamay ng matanda at inilapit ito sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang lamig ng balat ni Doña Remedios, isang lamig na nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundong lumilipas ay isang laban para sa buhay. Habang inaayos ni Elena ang kumot, isang bagay na kumikinang sa ilalim ng cabinet ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na bagay na hindi dapat naroroon. Isang bagay na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa pamilyang ito. Nanlaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay upang kunin ito. Huwag mong ituturing na kaibigan ang matandang yan, Elena. Katulong ka lang dito, hindi ka kapamilya. Tandaan mo, ang mga luha niya ay walang halaga, gaya ng sahod na tinatanggap mo. Ang boses ni Celine ay tila malamig na hangin na umiihip sa loob ng silid, sapat na upang patigasin ang daloy ng dugo ni Elena. Nakatayo ang manugang sa may bintana, pinagmamasdan ang sariling kuko habang binibitiwan ang mga salitang sadyang idinisenyo upang tapakan ang dangal ng isang lingkod. Nasa gitna ng pag-aayos ng higaan si Elena. Ang bawat haplos niya sa kumot ay tila isang paghingi ng paumanhin sa matandang babaeng nakahiga. Sa kabila ng banta ni Celine, nanatiling tahimik si Elena, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nang makaalis si Celine, muling binalot ng isang mabigat na katahimikan ng kwarto. Inilapit ni Elena ang kanyang upuan sa tabi ni Doña Remedios. Kinuha niya ang isang lumang suklay at dahan-dahang sinuklay ang mapuputing buhok ng matanda. Ang bawat hagod ay may kasamang bulong, isang kwentong tanging sila lamang dalawa ang nakakaalam. Alam niyo po, Doña Remedios, ganyan din ang nanay ko noon. Simula ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. Maliit lang ang bahay namin sa probinsya. Tagpi-tagpi ang bubong, pero puno ng pagmamahal. Nung nagkasakit siya, wala akong pera. Wala akong magawa, kundi panoorin siyang unti-unting manghina. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang makitang gusto niyang magsalita, pero wala ng boses na lumalabas. Tumigil si Elena sa pagsusuklay at tinitigan ang mga mata ni Doña Remedios. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga matang iyon. Isang babaeng pagod, sugatan, pero tumatangging sumuko. Ang mga mata ng matanda ay tila nagsusumikap na bumukas ng mas malawak. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nangatal, tila may isang lihim na gustong kumawala sa bilangguan ng kanyang katawan. Isang paos at gumaralgal na tunog ang lumabas sa lalamunan ni Doña Remedios. Ang kanyang kamay, na tila tuyong sanga ng punong kahoy, ay pilit na kumilos sa ibabaw ng kumot. Pilit na inaabot ang dulo ng daliri ni Elena. "Huwag po kayong magmadali, Doña. Nandito lang ako. Hindi ko kayo iiwan gaya ng pagkakaiwan ko sa nanay ko." Pag-alo ni Elena, habang hinahawakan ng malamig na kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ng kanilang antas sa lipunan ay naglaho. Wala ng donya at wala ng katulong. Mayroon na lamang dalawang kaluluwang kapwa biktima ng kalupitan ng tadhana. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabura nang marinig ni Elena ang mabilis at matitigas na hakbang ng mga takong sa labas ng pinto. Ang tunog na iyon ay tila isang babala ng paparating na panganib. Nagmamadaling inayos ni Elena ang una ni Doña Remedios upang hindi mahalata ang kanilang pag-uusap. Ngunit sa pag-angat niya ng mabigat na unan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na kakaiba. Isang matigas at manipis na bagay na nakatago sa pagitan ng punda at ng foam. Ang kaluskos ng papel ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Elena. Dahan-dahan niyang hinila ang isang luma at lukot na sobre. May nakasulat na pangalan sa labas, isang sulat kamay
na halatang isinulat ng may panginginig at pagmamadali. Bago pa man mabuksan ni Elena ang sobre, ang pinto ay marahas na bumukas. Nakatayo doon si Celine. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga kamay ni Elena na nakatago sa likod ng kanyang katawan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging tila isang bumubulwak na bulkan. Naghihintay na lamang ng isang maling galaw upang sumabog at lamunin ang lahat. Ano ang itinatago mo sa likod mo, Elena? Ang tanong ni Celine. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. May kinuha ka ba sa gamit ng biyenan ko? Magnanakaw ka ba? Bukod sa pagiging pakialamera? Nanigas si Elena. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila naging bato. Ramdam niya ang pawis na gumugulong sa kanyang likuran sa kabila ng lamig ng aircon sa loob ng silid. Ang sulat sa kanyang kamay ay tila naglalabas ng init. Isang lihim na nagbabantang sumunog sa kanyang buong pagkatao. Hindi ka lang pala pakialamera, Elena. Magnanakaw ka rin. Ang sigaw ni Celine ay tila isang matalim na kidlat na gumuhuhit sa loob ng silid. Mabilis ang kanyang mga hakbang, ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na nagpapakaba sa dibdib ni Elena. Bago pa man makakilos si Elena, marahas na hinablot ni Celine ang kanyang mga kamay. Ngunit sa isang iglap ng pagkakataon, mabilis na naisiksik ni Elena ang sobre sa loob ng kanyang malapad na bulsa sa apron, kasama ng mga basahan. Wala po akong kinukuha, Ma'am Celine. Inaayos ko lang po ang una ni Doña Remedios. Mahinahon, ngunit nanginginig na sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, tila isang aliping humihingi ng tawad sa kasalanang hindi niya ginawa. Hinalughog ni Celine ang mga kamay ni Elena, pati na ang gilid ng kama, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang mukha ay namula sa inis. Ang kanyang mga labi ay nangatal sa galit. Huwag mo akong gagawing tanga, Elena. Nakita kong may hawak ka. Kapag napatunayan kong may nawawala rito, hindi lang pulis ang kakaharapin mo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Padabog na binitawan ni Celine ang mga kamay ni Elena at humarap sa salamin. Huminga siya ng malalim. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging isang marangal na asawa. Anyway, darating si Anton mamaya. Kailangang magmukhang tao ang matandang ito. Akin na ang suklay at ang mga sipit ng buhok. Napilitang lumapit si Elena at iabot ang mga gamit. Pinanood niya ang bawat galaw ni Celine. Ngunit ang dapat sana ay pag-aayos ng buhok ay naging isang eksena ng tahimik na pagpapahirap. Kinuha ni Celine ang isang matalim na sipit ng buhok na gawa sa bakal. Sa halip na dahan-dahang ilagay ito, madiin niyang itinusok ang dulo nito sa anit ni Doña Remedios. Nakita ni Elena kung paano nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang buong katawan ay tumigas. Ang kanyang mga daliri ay bumaluktot sa ilalim ng kumot. Ngunit dahil sa kanyang kondisyon, walang boses na lumabas sa kanyang mga labi upang sumigaw. Ayan, Mami, para naman magmukha kayong presentable. Bulong ni Celine. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta, ngunit puno ng lason. Kailangang maniwala si Anton na alagang-alaga, kayo rito, na ako lang ang tanging nagmamahal sa inyo sa bahay na ito. Muling itinulak ni Celine ang sipit, mas madiin kaysa kanina. Ramdam ni Elena ang bawat tusok na tila sa sarili niyang laman tumatagos. Ang bawat hapdi na nararamdaman ng matanda ay tila mga latigo sa konsensya ni Elena. Gusto niyang bawiin ang suklay, gusto niyang itulak si Celine palayo. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay tila isang kadena na pumipigil sa kanya. Ma'am, baka po masyadong mahigpit ang pagkakalagay. Ang mahinang subok ni Elena na mamagitan. Lumingon si Celine. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang apoy. Sino ka para turuan ako, Elena? Ako ang asawa ni Anton. Ako ang nagpapatakbo sa bahay na ito. Kung ayaw mong mawala ng trabaho at mapunta sa kalsada ang anak mo sa probinsya,
Itikom mo ang bibig mo. Ipinagpatuloy ni Celine ang kanyang ginagawa hanggang sa maging perpekto ang itsura ng buhok ni Doña Remedios. Sa paningin ng sinumang papasok, ang matanda ay mukhang isang reynang nakahiga sa kanyang trono. Ngunit si Elena lamang ang nakakaalam ng hapdi sa ilalim ng mga dekorasyong yon. Nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas, biglang nagbago ang anyo ni Celine. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng puot ay biglang nagliwanag. Mabilis niyang binitawan ang suklay sa ibabaw ng mesa at naglakad patungo sa pintuan upang salubungin ang kanyang asawa. "Love, you're home early." Ang malakas na bati ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pagmamahal. Tila ba wala siyang ginawang masama. Naiwang mag-isa si Elena sa loob ng silid kasama ang matanda. Mabilis siyang lumapit kay Doña Remedios upang suriin ang kanyang kalagayan. Dahan-dahan niyang kinuha ang suklay na iniwan ni Celine sa mesa. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Sa pagitan ng mga ngipin ng suklay, mayroong bahid ng sariwang dugo. Ang matalim na dulo nito ay nag-iwan ng sugat sa anit ng matanda. Isang sugat na nakatago sa ilalim ng maayos na pagkakaayos ng buhok. Tumingin si Elena kay Doña Remedios. Ang matanda ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamakaawa. Ang dugo sa suklay ay tila isang silent witness sa impyernong nararanasan nila sa loob ng mansyong yun mo. Hinawakan ni Elena ang lihim na sobre sa kanyang bulsa. Alam niyang hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Ngunit paano niya lalabanan ng isang kaaway na may suot na maskara ng isang anghel? Siguraduhin mong mainom niya lahat yan, Elena. Huwag kang magtitira kahit isang butil kung ayaw mong ako mismo ang magpasubo niyan sa'yo. Malamig ang utos ni Celine habang itinuturo ang isang maliit na lalagyan ng gamot sa ibabaw ng tray. Ang kanyang mga mata ay tila mga yelong hindi natutunaw. Walang bahid ng pag-aalala para sabihan ng may sakit. Pagkatapos bumitiw ng utos, tinalikuran niya si Elena. Ang kanyang marahas na paghakbang ay nag-iwan ng isang mabigat na presensya sa hangin bago tuluyang isara ang pinto ng may malakas na kalabog. Naiwang nakatitig si Elena sa 3 puting tableta. Sa tabi nito ay isang mangkok ng mainit na lugaw na bagong luto. Ang usok nito ay tila sumasayaw sa gitna ng malamig na silid. Ito ang tanging paraan ni Elena upang ipakita ang kanyang pagmamahal, ang pagluluto ng pagkaing siksik sa sustansya, malayo sa mga instant na pagkaing madalas ibigay ni Celine. Ngunit ang tingin ni Elena ay bumalik sa mga gamot. Kinuha niya ang bote at binasa ang etiketa. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Elena. Ngunit bago siya naging katulong, 2 taon siyang nag-aral ng nursing sa probinsya bago pumanaw ang kanyang ina. Alam niya ang itsura at pangalan ng mga gamot na pampatulog. At ang dosis na ibinibigay ni Celine ay hindi para sa pagpapagaling. Ito ay dosis na sapat upang patulugin ang isang kabayo o unti-unting patayin ang diwa ng isang tao. Kaya pala palagi kayong tulog, Doña Remedios, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tiningnan niya ang matanda na kasalukuyang nakapikit. Ang paghinga ay mababaw at tila hirap. Hindi kayo ni may sakit sa isip. Nilalason niya ang katawan niyo para hindi kayo makapagsalita. Isang matinding galit ang kumulo sa dibdib ni Elena. Ang bawat hapdi ng kanyang mga binti mula sa maghapong pagtatrabaho ay tila naglaho na palitan ng isang mapanganib na lakas ng loob. Alam niyang kung mahuhuli siya, tapos na ang kanyang buhay. Ngunit kapag hinayaan niya ang mga tabletang ito na pumasok sa katawan ni Doña Remedios, siya mismo ang magiging kasabwat sa krimen ni Celine. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa kanyang maliit na bag na nakatago sa gilid ng kwarto. Kinuha niya ang kanyang sariling bitamina, mga simpleng tableta na binili niya para sa sarili niya
upang makayanan ang pagod. Magkahawig ang itsura nito sa gamot na ibinibigay ni Celine. Sa gitna ng dilim at kaba, mabilis na pinalitan ni Elena ang mga gamot. Itinapon niya ang mga pampatulog sa loob ng isang maliit na basurahan at itinago ito sa ilalim ng mga gamit na papel. Nang muling lumapit si Elena sa kama, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. "Donya, kain na po tayo. Kailangan nyo ng lakas. Hindi na kayo matutulog sa dilim simula ngayon." Dahan-dahan niyang sinubuan ang matanda ng lugaw. Sa bawat paglunok ni Doña Remedios, tila nararamdaman ni Elena ang pagdaloy ng buhay pabalik sa katawan nito. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Elena ay tila isang sakripisyo para sa kaligtasan ng matanda. Lumipas ang mga oras, ang gabi ay naging malalim at ang mansyon ay binalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Nakaupo si Elena sa isang maliit na silya sa tabi ng kama, pilit na nilalabanan ng antok. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampara sa sulok. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Elena ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng kama. Ang mga mata ni Doña Remedios, na madalas ay malamlam at walang buhay, ay biglang bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang ningning sa kanyang mga mata, isang ningning ng kamalayan na matagal nang nawala. Dahan-dahan, ang kamay ni Doña Remedios na dating tila lantang dahon ay kumilos. Isang mabigat at nanginginig na pagkilos hanggang sa maramdaman ni Elena ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulsuhan. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Hindi ito ang pagkakahawak ng isang taong nanghihina. Ito ay ang pagkakahawak ng isang taong gising ang diwa, isang taong sumisigaw sa pamamagitan ng pagdampi ng balat. Tumingin si Elena sa mga mata ng matanda. Nakita niya ang isang luhang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Doña Remedios. Sa gitna ng kadiliman, ang higpit ng hawak ng matanda ay tila isang tanong na naghahanap ng kasagutan. Sapat na ba ang lakas ng isang katulong upang iligtas ako sa impyernong ito? Ang takot at pag-asa ay nagsagupaan sa puso ni Elena habang ang malamig na hangin ng gabi ay umiihip sa bintana. Tila ibinubulong ang mga lihim na hindi pa handang mabunyag. Pagod na ako, Anton. Pagod na akong maging mabuting asawa at manugang sa bahay na ito habang ikaw ay laging wala. Ang boses ni Celine ay pumailan lang sa malawak na dining room, tila isang matalim na bubog na sumugat sa katahimikan ng hapunan. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mga luhang sadyang binuo ng isang bihasang artista. Sa kabilang dako, nakaupo si Anton, ang kanyang asawa, na nakayuko at tila pasa ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Sa isang sulok, malapit sa pinto ng kusina, nakatayo si Elena habang mahigpit na hawak ang isang puting tela. Kasalukuyan niyang pinupunasan ang isang mamahaling florera, ngunit ang kanyang pansin ay nakapako sa mag-asawa. Kumikirot ang kanyang mga tuhod mula sa maghapong pagluhod sa semento upang linisin ang bawat sulok ng mansyon. Ngunit ang kirot na yon ay walang sinabi sa hapdi ng kasinungalingang naririnig niya. "Intindihin mo naman ako, Celine. Ginagawa ko ito para sa inyo ni Mommy. Para sa kinabukasan natin." Mahinang sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng paghingi ng paumanhin. "Katarungan ba yan, Anton? Isinakripisyo ko ang karir ko, ang kabataan ko, para lang manatili rito at alagaan ang mommy mo na hindi man lang ako makilala." Muling sigaw ni Celine, sabay haplos sa kanyang sariling dibdib. "Utang na loob mo sa akin ang bawat oras na iginugol ko sa pagpapalit ng lampin niya, sa pagtitiis sa amoy ng kwartong yon. At ngayon, pati ang maliit na hiling ko para sa sarili ko, ipagkakait mo pa." Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Anton na ang asawa niya ay hindi kailanman humawak ng lampin, na ang tanging ginagawa nito sa kwarto ni Doña Remedios
ay ang maghasik ng takot at sakit. Ang bawat salita ni Celine tungkol sa sakripisyo ay tila mga laso na dahan-dahang pumapatay sa dangal ng katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Anton kay Celine at hinawakan ang mga kamay nito. Mga kamay na makinis, walang bahid ng dumi, at tila hindi pa nakakaranas ng tunay na pagod. Pasensya na, love. Alam ko ang hirap mo. Magkano ba ang kailangan mo para sa bagong negosyong sinasabi mo? Ibibigay ko. Basta huwag ka lang umiyak. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Celine bago ito muling nagtago sa likod ng kanyang mga panyo. Hindi naman pera ang habol ko, Anton. Ang gusto ko lang ay maramdaman na pinahahalagahan mo ang utang na loob mo sa akin bilang asawa. Nang makuha ang gusto, tumalikod si Celine at naglakad patungo sa hagdanan. Habang dumadaan siya sa gilid ni Elena, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang mga luhang kanina ay tila batis ay natuyo sa isang iglap, napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Dinunggi niya ang balikat ni Elena, isang sadyang pagbangga na tila nagsasabing, "Tingnan mo kung gaano kadaling paikutin ang mundong ito." Naiwan si Elena na nakatitig sa kanyang sariling mga kamay. Mga kamay na may mga kalyo, may mga hiwa mula sa paglilinis at may mga bakas ng pagmamahal para sa isang matandang hindi niya kadugo. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Bakit ang mga taong tunay na nagsasakripisyo ay ang mga nananatiling tahimik, habang ang mga mapagpanggap ay siyang pinapakinggan? Pabalik na sana si Elena sa kusina nang marinig niya ang tunog ng isang teleponong nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Nakalimutan ni Celine ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Rico, collector. Ang bawat pag-vibrate ng telepono ay tila isang babala. Mabilis na lumingon si Elena sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Sino si Rico? At anong uri ng utang ang itinatago ni Celine sa likod ng kanyang mga mamahaling hiyas at peking luha? Bago pa man maabot ni Elena ang telepono, isang kamay ang mabilis na humablot dito mula sa kanyang likuran. "Masyado kang mapangahas, Elena. Hindi mo ba alam na ang pakikialam sa gamit ng iba ay isang malaking kasalanan?" Ang boses ni Celine ay bumulong sa kanyang tenga. Malamig at puno ng panganib. Tila isang ahas na handang manuklaw sa kahit anong sandali. Ang pinakamasarap na luto ay hindi nanggagaling sa mga mamahaling sangkap, kundi sa mga kamay na may dalang tunay na malasakit. Sa loob ng malawak at malamig na kusina ng mansyon, tanging ang mahinang liwanag ng bukang liwayway ang nagsisilbing gabay ni Elena. Habang ang lahat ay nahihimbing pa, ang kanyang mga kamay ay abala na sa paghihiwa ng sariwang luya at paghuhugas ng bigas. Ang tunog ng kutsilyo sa ibabaw ng kahoy na tadtaran ay tila isang banayad na ritmo na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Naisipan ni Elena na ipagluto si Doña Remedios ng arroz caldo. Hindi ito basta-bastang lugaw. Ito ang putahing puno ng alaala ng kanyang sariling ina. Ang bango ng ginisa na bawang at sibuyas ay dahan-dahang gumapang sa hangin, tila isang mainit na yakap na bumabalot sa masukal na lungkot ng bahay. Dahan-dahan ang pag-akyat ni Elena sa hagdan, bit-bit ang tray na naglalabas ng katakam-takam na usok. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang dilat na ang mga mata ni Doña Remedios, tila naghihintay sa kanyang pagdating. "Magandang umaga po, Doña. Espesyal ang almusal natin ngayon," bulong ni Elena habang maingat na inilalapag ang tray. Sa bawat subo na ibinibigay ni Elena, ang init ng pagkain ay tila nagpapatunaw sa yelong bumabalot sa pagkatao ng matanda. Napansin ni Elena ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Doña Remedios. Ang mga matang dati ay walang kibo. Ngayon ay tila kumikinang sa bawat lasa ng luya at malinamnam na sabaw. At doon, sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang himala ang naganap.
Isang maliit, nanginginig, at halos hindi mapansing kurbada ang gumuhit sa mga labi ni Doña Remedios. Hindi ito isang malakas na tawa, kundi isang simpleng ngiti. Isang ngiti ng pagkilala, ng pasasalamat, at ng pagbabalik ng malay. Ngumiti po kayo. Ang halos pabulong na sambit ni Elena. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig sa galak. Donya, nakikita niyo po ako. Nararamdaman niyo po ako. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Anton. Suot pa ang kanyang pantulog at tila kagigising lang. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang paningin ay napako sa kanyang ina. Mami! Ang tawag ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pag-asa. Lumapit siya at nakita ang bakas ng ngiti na hindi pa lubusang nawawala sa mukha ng matanda. Elena, anong ginawa mo? Ngayon ko lang siyang nakitang ganyan. Parang nandito uli siya sa atin. Hinawakan ni Anton ang kamay ng kanyang ina. At sa pagkakataong ito, hindi ito malamig. May init na doon. Isang init na nagmula sa pagkakaing niluto ng may pagmamahal at sa mga gamot na hindi nalason. Nagustuhan lang po siguro ni Donya ang luto ko, Sir Anton. Simpleng sagot ni Elena, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Ngunit ang eksenang puno ng pag-asa ay mabilis na nabahira ng dilim. Sa may pintuan, nakatayo si Celine. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang sedang damit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapang-aping kumpiyansa, ngayon ay naglalabas ng isang matalim na takot. Nakita ni Celine ang nangiti ni Doña Remedios. Nakita niya ang pag-asang nagliliwanag sa mukha ni Anton. At para sa kanya, ang ngiting iyon ay hindi isang himala. Ito ay isang banta. Ito ay isang babala na ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Hindi kumikibo si Celine, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na makinang nagpaplano ng susunod na hakbang. Ang ngiting iyon ni Doña Remedios ay dapat mawala. Ang pag-asang iyon ay dapat mapatay bago pa ito maging isang ganap na apoy na susunog sa kanyang mga plano. Ang galing mo palang mag-alaga, Elena. Ang boses ni Celine ay bumasag sa katahimikan, malamig, at tila may nakatagong patalim. Masyadong magaling, hanggang sa nakakalimutan mo na yata kung sino ang totoong nagpapatakbo sa bahay na ito. Tumingin si Celine nang diretso sa mga mata ni Elena, isang tinging nagsasabing, ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang ningning ng isang diamante ay sapat na upang bulagin ang katotohanan, ngunit mas matindi ang dilim na dala ng isang pusong puno ng panlilinlang. Sa gitna ng malawak na sala, ang boses ni Celine ay umaling-awngaw na tila isang sirena ng nagbabadyang sakuna. Nawawala ang singsing ko! Ang engagement ring na ibinigay sa akin ni Anton. Walang ibang pumasok sa kwarto ko, kundi ang katulong na ito. Nakatayo si Elena sa gitna ng bilog na binuo ng iba pang mga kasambahay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa kasalanan, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan na nararamdaman niya. Sa sahig, nakakalat ang nilalaman ng kanyang lumang bag. Isang maliit na pitaka, ilang piraso ng candy para sa kanyang anak, at isang kupas na litrato ng kanyang ina. Ma'am Celine, wala po akong kinuha. Buong umaga po akong nasa kwarto ni Doña Remedios. Ang mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bangka sa gitna ng malalaking alon. Sinungaling! Ang hiyaw ni Celine habang mabilis na lumapit sa bag ni Elena. Gamit ang kanyang mga kamay na may mahahabang kuko, muli niyang hinalughog ang mga gamit. Sa isang mabilis at tila planadong pagkilos, may isang bagay na kumikinang ang lumabas mula sa isang maliit na tahi sa gilid ng bag. Isang diamanteng singsing ang gumulong sa makintab na sahig. Naglalabas ng malamig na liwanag sa ilalim ng mga chandelier. Ang paligid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng ibang kasambahay
ay napuno ng gulat at pagkadismaya. Si Elena naman ay tila naging rebulto. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang nakatitig sa singsing na alam niyang hindi siya ang naglagay doon. Ito ba ang sinasabi mong wala kang kinuha? Ang boses ni Celine ay naging isang malamig na bulong na puno ng kamandag. Lumapit siya kay Elena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat sa pamamagitan ng pagpapaawa sa asawa ko at sa biyenan ko? Isang hamak na katulong ka lang, Elena. Isang dukha na ang tanging alam ay magnakaw ng hindi sa kanya. Hindi ko po yan kinuha. Itanim man po ninyo ang ebidensya. Alam ng Diyos ang totoo. Ang matapang na sagot ni Elena sa kabila ng mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang sagot na yon ay tila isang mitya na nagpasabog sa galit ni Celine. Ang kanyang mukha ay namula sa puot. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nakabukas at handang mag-iwan ng isang marahas na bakas sa pisngi ni Elena. Wala kang karapatang banggitin ang Diyos sa harap ko. Ang sigaw ni Celine habang mabilis na ibinaba ang kanyang palad para sa isang malakas na sampal. Pumikit si Elena. Hinihintay ang hapdi na tatapos sa kanyang dangal. Ngunit ang sampal ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang tunog ng isang mabilis na pagkakahawak sa hangin. Tama na yan, Celine. Ang boses ni Anton ay gumaralgal sa galit at pagkalito. Nakatayo siya sa likuran ni Elena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ni Celine. Pinipigilan ang marahas na pagkilos ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa singsing sa sahig, sa umiiyak na si Elena at sa galit na asawa. Anton, magnanakaw ang babaeng ito. Nakita mo naman, di ba? Ang bulyaw ni Celine. Pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng asawa. Tumingin si Anton kay Elena at pagkatapos ay sa singsing. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tunog mula sa itaas ng hagdan ang kumuha ng kanilang atensyon. Isang tunog ng isang bagay na tumatama sa bakal na hawakan ng hagdanan. Nandoon si Doña Remedios, nakaupo sa kanyang wheelchair na itinulak ng isa pang kasambahay. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang paningin ay nakapako kay Celine nang may tindi na tila ba kaya nitong sumunog ng kaluluwa. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay umabot sa sukdulan, isang singsing, isang sampal na naudlot, at isang matandang saksi na unti-unti nang nagkakaroon ng boses. Sino ang paniniwalaan ni Anton? Ang asawang mahal niya o ang katotohanang dahan-dahan nang kumakawala sa dilim? Hindi ka pwedeng tumawag dito. Sabi ko sa'yo, babayaran kita. Hintayin mo lang ang benta sa mga alahas ng matanda. Huwag mo akong itulad sa mga basurang kliyente mo, Rico. Ang boses ni Celine ay nanginginig sa galit at takot habang nakakulong siya sa loob ng kanyang sariling opisina. Ang bawat salita niya ay tila mga talsik ng putik sa malinis na pader ng mansyon. Sa kabilang dako ng pintuan, sa madilim na pasilyo, nakasandal si Elena. Ang kanyang hawak na basahan ay tuyo na, gaya ng kanyang lalamunan na tila binibigti ng katotohanan ng kanyang naririnig. Si Elena ay naroon upang maglinis ng mga bintana, isang anino sa dilim na madalas ay hindi napapansin. Ngunit ang aninong ito ay may mga tilingan na nakakarinig sa bawat bitak ng maskara ni Celine. Ang anak ng dilim na tinutukoy ng marami ay hindi ang mga taong nakatira sa squatter area, kundi ang babaeng nasa loob ng kwartong yon na balot ng seda ngunit bulok ang konsensya. Nang marinig ni Elena ang papalapit na mga hakbang ni Celine patungo sa pinto, mabilis siyang naglakad palayo. Ang kanyang mga yapak sa alpombra ay tila mga dampi ng hangin na walang iniiwang tunog. Nagtago siya sa likod ng isang malaking vase sa kanto ng pasilyo. Pinipigilan ang bawat bugso ng kanyang hininga. Lumabas si Celine. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay ligaw. Tila isang hayop na nasusukol.
Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Hindi napansin ang isang maliit na piraso ng papel na nalaglag mula sa kanyang bulsa habang kinukuha niya ang kanyang susi ng sasakyan. Nang masiguro ni Elena na wala na ang kanyang amo, dahan-dahan siyang lumapit sa nahulog na papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ito. Hindi ito basta-bastang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang pawn shop sa Binondo. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa halagang nakasulat doon, milyon-milyong piso, at ang nakasanglang gamit, isang vintage na kwintas na may mga esmeralda, ang paboritong alahas ni Doña Remedios na pamana pamula sa kanyang sariling ina. Ibinenta niya ang alaala ng pamilyang ito para lang sa kanyang bisyo. Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang lahat ng pagkakataong pinaratangan siya ni Celine Mina na magnanakaw. Ang sakit ng mga bintang ay tila mga sariwang sugat na muling binuksan. Ang babaeng nagpapanggap na tagapagligtas ng pamilya Alvarez ay siya palang unti-unting pumapatay sa pundasyon nito. Isang matinding panghihina ang naramdaman ni Elena. Napasandal siya sa pader. Ang resibo ay tila naglalabas ng init na sumusunog sa kanyang balat. Naalala niya ang mga pasa sa braso ni Doña Remedios. Hindi lang pala pisikal na pananakit ang ginagawa ni Celine, kundi isang sistematikong pagnanakaw sa kinabukasan at dangal ng matanda. Dahan-dahang itinago ni Elena ang resibo sa loob ng kanyang medyas, ang tanging lugar na sa tingin niya ay hindi kailanman sisilipin ni Celine. Ramdam niya ang bigat ng lihim na ito. Ito ay isang bala na maaari niyang gamitin, ngunit alam niyang kapag nagkamali siya ng bitaw, siya ang unang masasabugan. Tumingin si Elena sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na unti-unti nang nilalamon ng dilim ng gabi. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng karangyaan, ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim. Paano niya sasabihin kay Anton ang katotohanan? Paano siya paniniwalaan ng isang lalaking nabulag na ng pag-ibig sa isang babaeng ang puso ay mas itim pa sa uling? Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang babala. Ang katotohanan ay may dalang panganib. At sa bahay na ito, ang dilim ay laging may matang nakatingin. Ang bawat patak ng luha ng isang ina ay may bigat na kayang lumunod sa buong mundo, lalo na kung ang kanyang anak ang nakataya sa bawat sandali ng kanyang pagtitiis. Sa sulok ng maliit at mainit na kwarto para sa mga kasambahay, nakaupo si Elena sa gilid ng kanyang manipis na papag. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone, ang tanging tulay niya sa buhay na iniwan sa probinsya. Ang boses ng kanyang kapatid sa kabilang linya ay tila isang matalim na talim na humihiwa sa kanyang puso. Elena, kailangan na natin ng pera. Isinugod si Marie Chris sa ospital, mataas ang lagnat at pabalik-balik ang kumbulsyon. Sabi ng doktor, kailangang makonfine ang bata, pero wala tayong pambayad sa deposit. Ang humihikbing boses ng kanyang kapatid ay tila isang dagok na nagpabagsak sa balikat ni Elena. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hinahaplos ang screen ng cellphone kung saan naroon ang nakangiting mukha ng kanyang 7 taong gulang na anak. Ang sakit ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Isang ina si Elena bago siya naging katulong. At ang marinig na naghihirap ang kanyang anak habang siya ay naririto sa malayo ay isang uri ng impyerno na walang katumbas. Tumayo si Elena at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang marangyang hardin ng mga Alvarez. Ang perang kailangan para sa buhay ng kanyang anak ay barya lamang para sa mga taong nakatira rito. Ngunit para sa kanya, ito ay isang bundok na kailangang akyatin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ang pabulong niyang panalangin habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naisipan niyang lumapit kay Anton, ngunit alam niyang si Celine ang humahawak sa budget ng bahay. At kung lalapit naman siya kay Celine,
Alam niyang may kapalit itong hindi niya kayang ibigay. Sa gitna ng kanyang pagkalito, lumakad si Elena patungo sa silid ni Doña Remedios. Nakita niyang gising ang matanda. Tila nararamdaman ang bigat ng dinadala ng kanyang tagapag-alaga. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Doña Remedios. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Doña, kailangan po ako ng anak ko. Pero paano kayo? Kapag umalis ako, sino ang magtatanggol sa inyo? Sino ang sisiguro na hindi kayo sasaktan ni Celine? Isang matinding dilema ang lumalamon sa kanyang pagkatao. Kung uuwi siya sa probinsya upang iligtas ang kanyang anak, iiwan niya si Doña Remedios sa kamay ng isang demonyo. Ngunit kung mananatili siya, baka huli na ang lahat para sa kanyang munting si Maricris. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagpapaalala sa kanya na nauubos na ang panahon. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Nakatayo doon si Celine, suot ang kanyang mamahaling nightgown na kulay itim, tila isang anino ng kamatayan na pumasok sa silid. May hawak siyang baso ng wine at ang kanyang nanggiti ay tila isang patalim na kumikinang sa dilim. Narinig ko ang tungkol sa anak mo, Elena. Nakakaawa naman. Ang boses ni Celine ay puno ng pekeng pakikiramay, tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa biktima nito. Lumapit si Celine at tumayo sa harap ni Elena. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Alam mo, kaya kong bayaran ang lahat ng hospital bills ng anak mo. Kaya kong ipadala ang pera ngayon din, sa loob lang ng isang pindot sa cellphone ko. Tumingala si Elena, may isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong naglaho nang makita ang lamig sa paningin ni Celine. Pero may isang kondisyon. Pagpapatuloy ni Celine, ang kanyang boses ay naging isang malupit na bulong. Kailangang umalis ka na sa mansyong ito. Ngayon din, iimpake mo ang mga gamit mo at huwag ka nang babalik. At higit sa lahat, ibigay mo sa akin ang resibong kinuha mo sa opisina ko. Hinawakan ni Celine ang baba ni Elena, madiin at marahas. Piliin mo, Elena, ang katapatan mo sa matandang ito na ulyanin na o ang buhay ng sarili mong anak. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Umalis ka na bago pa may mangyaring masama sa anak mo sa probinsya o baka gusto mong mas mapabilis ang paghihirap niya. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang banta ni Celine ay tila isang sumpa na bumaon sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Doña Remedios at ang mabilis na kabog ng dibdib ni Elena. Ang buhay ng kanyang anak ay nasa kamay ng babaeng nasa harap niya at ang presyo ng kaligtasan nito ay ang pagtalikod sa katarungang ipinaglalaban niya. Ang bawat pader ng mansyong Alvarez ay may mga matang nakamasid at mga tilingang nakikinig. Ngunit sa gabing ito, ang kadiliman mismo ang naging saksi sa pinakamalalim na pagtataksil. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana, ang mansyon ay tila isang malaking libingan. Wala si Anton. Mayroon siyang mahalagang business trip sa Cebu. Isang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Celine. Sa loob ng silid-tulugan ni Celine, ang halakhak na puno ng kalandian ay bumasag sa kabanalan ng tahanan. Si Elena, na nakatayo sa madilim na bahagi ng pasilyo, ay tila isang estatwa ng pait at takot. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang tanging sandata na natitira sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa puot na nararamdaman niya para sa babaeng nagpapanggap na anghel sa harap ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Rico. Konting tiis na lang. Kapag naubos na ang matandang iyon, sa atin na ang lahat. Ang bahay na ito, ang mga lupain sa probinsya, lahat. Ang boses ni Celine ay narinig ni Elena sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Paano ang asawa mo? Si Anton? Ang tanong ng isang baritonong boses, si Rico, ang lalaking naniningil ng utang sa sugal at ang lihim na kalaguyo ni Celine
Ang bawat salita nito ay tila isang maruming dumi na kumakapit sa dangal ng pamilya Alvarez. Si Anton, masyado siyang nabulag sa pag-ibig sa akin. Isang yak ko lang, naniniwala na siya. Ang problema ay ang katulong na si Elena. Masyado siyang maraming nalalaman. Ang sagot ni Celine na sinundan ng tunog ng pag-untog ng mga baso ng wine. Pero huwag kang mag-alala. Nahanap ko na ang butas niya. Ang anak niya ang magpapalaya sa kanya rito ng kusa. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Inangat niya ang kanyang cellphone at sinimula ng recording. Sa loob ng munting aparato, ang bawat pagtatapat ng krimen at pagtataksil ni Celine ay dahan-dahang naitala. Kailangang mawala na ang matanda sa lalong madaling panahon, Celine. Hindi na makapaghintay ang mga pinagkakautangan ko. Baka sa susunod, hindi lang tawag ang matanggap mo. Ang banta ni Rico, na may halong mali siya sa boses. Alam ko, dadagdagan ko ang dosis ng kanyang gamot simula bukas. Sasabihin ko na lang na inatake siya uli. Walang makakaalam. Ang malamig na sagot ni Celine, tila ba ang buhay ng kanyang biyenan ay isang gamit lamang na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Ang mga luha ni Elena ay hindi na mapigilan. Ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang noo ay tila mga saksi sa panganib na kanyang kinakaharap. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya upang iligtas si Doña Remedios at ang pamilya ni Anton. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding emosyon, ang kanyang katawan ay tila bumigay sa bigat ng kaba. Sa isang hindi sinasadyang pagkilos, ang kanyang siko ay tumama sa isang mamahaling florerang kristal na nakalagay sa ibabaw ng maliit na lamesita sa pasilyo. Ang florera ay dahan-dahang tumagilid, tila ba bumabagal ang takbo ng oras hanggang sa ito ay bumagsak sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tila isang pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon, bumasag sa lahat ng katahimikan ng gabi. Nanigas ang buong pagkatao ni Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng silid, ang tawanan ay biglang naputol. Sino yan? Ang galit na sigaw ni Celine. Ang tunog ng mabilis na paglakad ni Celine patungo sa pinto ay tila mga hakbang ng kamatayan para kay Elena. Wala siyang mapagtataguan. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang aninong mahaba at nakatatakot. Ang hininga ni Elena ay nabitin sa kanyang lalamunan habang ang pinto ay marahas na bumukas. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, Elena? Isang hamak na katulong na nanggaling sa putikan. Susubukan akong pabagsakin? Ang bawat salita ni Celine ay tila isang talsik ng asido sa sugatang puso ni Elena. Hawak ni Celine ang buhok ni Elena. Hinihila ito nang may puwersang nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Isang halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling seda. Sa sahig, ang basag na kristal ng florera ay tila mga luha ng mansyon na kumikinang sa dilim, matatalim at mapanganib. Sa kabilang kamay ni Celine, hawak niya ang cellphone ni Elena. Ang munting aparato na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagtataksil at masamang balak ni Celine ay tila isang mitya ng bomba na handa ng sumabog. Ibigay niyo po sa akin yan, ma'am. Iyan na lang po ang tanging paraan para maligtas ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay paos at basag mula sa matinding iyak. Nakaluhod siya. Ang kanyang mga tuhod ay dumidiin sa matitigas na piraso ng kristal, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ito? Ang nakakangilong tanong ni Celine habang itinataas ang cellphone. Ang ebidensyang akala mo ay magliligtas sa iyo. Nagkakamali ka, Elena. Sa bahay na ito, ako ang batas. Ako ang katotohanan. Sa isang marahas na pagkilos,
Binitiwan ni Celine ang buhok ni Elena at ihinampas ang cellphone sa matigas na dingding. Ang tunog ng pagkabasag ng plastic at screen ay tila isang huling hininga ng pag-asa na pumanaw. Hindi pa nakontento. Itinapak ni Celine ang kanyang matutulis na takong sa durog na telepono. Dinudurog ang bawat bahagi nito hanggang sa maging basura na lamang. Ngayon, wala ka ng hawak. Wala nang maniniwala sa'yo. Ang bulong ni Celine, ang kanyang mukha ay puno ng demonyong katuwaan. Guard! Ilabas ang basurang ito. Ngayon din, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, kinaladkad si Elena palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ng mga security guard ay tila mga hakbang patungo sa kanyang kamatayan. Nang marating nila ang malaking gate ng Forbes Park, marahas siyang itinulak palabas. Ang pagbagsak ng katawan ni Elena sa basang semento ay naglikha ng isang mapurol na tunog, isang tunog ng pagkatalo sa gitna ng malamig na gabi. Huwag ka nang babalik dito, Elena. Kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo rito, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy mo. Ang huling sigaw ni Celine bago tuluyang isara ang dambuhalang gate. Naiwan si Elena sa kalsada, basang-basa, sugatan, at higit sa lahat, bigo. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang pagtangis. Naalala niya ang mukha ni Doña Remedios sa bintana, ang matandang babaeng naiwan sa loob ng impyernong yon kasama ang isang demonyo. Naalala niya ang kanyang anak sa probinsya na naghihintay ng tulong na hindi na niya maipadadala. Diyos ko, bakit? Bakit ang mga taong nagsisikap maging mabuti ay siyang laging tinatapak-tapakan? Ang kanyang pabulong na tanong sa langit, ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng bagyo. Naramdaman ni Elena ang matinding panghihina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo habang ang ginaw ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Napasandal siya sa pader ng gate. Ang kanyang diwa ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sa puntong ito, wala na siyang ibang mahihiling kundi ang matapos na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit. Ang liwanag ay tila humahati sa masukal na ulan. Huminto ang isang itim at marangyang sasakyan sa tapat mismo ni Elena. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang hindi inaasahang tadhana. Isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang lumitaw mula sa loob, tumatapak sa basang kalsada ng may otoridad at lamyos. Isang payong ang dahan-dahang sumilong sa nangangatog na katawan ni Elena. Pinuputol ang hapdi ng bawat patak ng ulan sa kanyang mukha. Hindi pa ito ang huli, Elena. Ang mga kamay na nagligtas sa iba ay hindi kailanman hahayaang mabulok sa lansangan. Isang boses, malalim at puno ng kapangyarihan, ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang boses na hindi kay Celine at lalong hindi kay Anton. Sino ang taong ito na tila alam ang kanyang pangalan sa gitna ng kadiliman? Huwag kang bibitiw, Elena. Ang katarungan ay hindi natutulog. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon upang bumangon. Ang boses na yon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Elena. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling katad at lavender ay pumatay sa malansang amoy ng ulan at putik. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Hindi siya nasa langit at lalong hindi siya nasa impyerno. Nakasandal siya sa malambot na upuan ng isang marangyang SUV at sa tabi niya ay isang babaeng may taglay na awtoridad at ganda na tila pamilyar sa kanyang paningin. Siya si Isabela Alvarez, ang nakatatandang kapatid ni Anton na matagal nang nanirahan sa London. Ang matalas na ilong at ang mga mata nito ay carbon copy ng kay Doña Remedios. Dahil sa hidwaan nila ni Celine noon, pinili niyang lumayo, ngunit kailanman ay hindi niya tinalikuran ang kanyang ina. Sa sino po kayo?
Ang nanghihinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ako ang sagot sa mga dalangin mo, Elena? Ang malumanay na sagot ni Isabela habang hinahawakan ang malamig na kamay ng katulong. Matagal na kitang pinagmamasdan. Simula nang pumasok ka sa mansyong yon, nagpadala ako ng mga taong magbabantay sa kaligtasan ni Mami. At alam ko ang lahat ng ginawa ni Celine sa'yo. Napaiyak si Elena, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa gitna ng kanyang pagkakalugmok, mayroon pa palang nakakakita sa kanyang sakripisyo. Ang cellphone ko po, ang ebidensya, sinira niya lahat. Wala na tayong patunay laban sa kanya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang mga durog na plastik ay madaling palitan, Elena. Pero ang katotohanang nakaukit sa mga dokumento ay hindi niya kailanman mabubura. Inabot ni Isabela ang isang makapal na folder. Sa loob nito ay ang mga kopya ng bank statements ni Celine, mga record ng kanyang pagkakalubog sa sugal sa labas ng bansa, at ang mga ilegal na transaksyon niya kay Rico. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang mga kopya ng CCTV mula sa isang tagong kamera na ipinalagay ni Isabela sa silid ni Doña Remedios bago pa man ito maparalisa. Nakita ko kung paano mo alagaan ang mami ko, Elena. Nakita ko kung paano mo siya ipinaglaban kahit wala kang laban. Ang boses ni Isabela ay naging emosyonal. At huwag kang mag-alala sa anak mo. Naipadala ko na ang pambayad sa ospital. Ligtas na si Marie Chris. Ang kailangan na lang nating gawin ay ang tapusin ang kasamaang sinimulan ng babaeng yon. Biglang naalala ni Elena ang isang mahalagang bagay. Sa kabila ng kanyang panghihina, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang binti at hinugot ang isang lukot na papel mula sa loob ng kanyang basang medyas. Ang resibo mula sa pawn shop. Ang huling piraso ng puzzle na hindi nahanap ni Celine. Nanlaki ang mga mata ni Isabela habang binabasa ang resibo. Ang esmeralda ni Mami. Ibinenta niya ang kaluluwa ng pamilyang ito para lang sa kanyang luho. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mapanganib. Ang tunog ng ulan sa labas na humahampas sa salamin ay tila isang martsa ng paparating na digmaan. Hindi na ito laban ng isang katulong laban sa kanyang amo. Ito ay laban ng katotohanan, laban sa kasinungalingan. May 3 araw na lang bago ang anibersaryo ng kasal ni na Anton at Celine. Ani Isabela, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malamig na ningning. Isang malaking piging ang inihanda niya sa mansyon upang ipakita sa lahat kung gaano siya kabuting asawa. Doon natin siya tatapusin. Hinawakan ni Isabela ang balikat ni Elena at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Handa ka na bang bumalik sa mansyong yon, Elena? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na babalik bilang isang utusan na nakayuko. Babalik ka bilang ang tanging saksi na sisira sa kanyang trono. Ang kaba sa dibdib ni Elena ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay tila naging lakas. Tumango siya, isang matatag at walang pag-aalinlangang tango. Handa na po ako, Ma'am Isabela, para kay Doña Remedios at para sa lahat ng mga taong gaya ko na pinatahimik ng kanilang kapangyarihan. Ang bawat halakhak sa gabing ito ay tila isang nakakabingbing tunog ng basag na kristal, sapagkat ang bawat ngiti ay palamuti lamang sa isang libingang puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na ballroom ng Mansyong Alvarez, ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay tila sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling hiyas ng mga panauhin. Amoy ng sariwang rosas at mamahaling champagne ang bumabalot sa hangin, sapat na upang malasing ang sino mang hindi sanay sa karangyaan. Nakatayo si Celine sa gitna ng entablado, suot ang isang gown na kulay ginto na kumikinang sa bawat galaw niya. Siya ang reyna ng gabing ito, ang selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal ni Anton.
Maraming salamat sa inyong lahat. Simula ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila ba gawa sa asukal, ngunit para sa mga nakakaalam, ito ay lason. Ang pagsasama namin ni Anton ay hindi naging madali, lalo na sa mga pagsubok na dumaan sa aming pamilya. Ngunit dahil sa pagmamahal ko sa kanya at sa aking biyenan na si Doña Remedios, nanatili akong matatag. Ang sakripisyo ay maliit na bagay lamang kung ang kapalit ay ang pagkakaisa ng pamilyang ito. Sa isang sulok, nakatayo si Anton. Hawak ang isang baso ng alak. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, isang kalituhan na matagal na niyang dinadala. Sa tabi niya ay ang wheelchair ni Doña Remedios na nakasuot ng eleganteng asul na damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. At ngayon, pagpapatuloy ni Celine habang itinuturo ang malaking projector screen sa kanyang likuran. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang maikling video na nagpapakita ng aming paglalakbay bilang isang pamilya. Nagsimulang dumanim ang mga ilaw sa loob ng bulwagan. Ang tunog ng mga nag-uumpugang baso at bulungan ay dahan-dahang napawi, napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ngunit bago pa man magsimula ang video, ang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay tila isang kulog na gumising sa lahat. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, sinalubong ng liwanag mula sa pasilyo. Hindi ito isang katulong na nakayuko at marumi. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang simpleng asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi kailanman nakita ng mga naroroon. Si Elena. Sa likuran niya ay si Isabela Alvarez, ang kapatid ni Anton na matagal nang nawala. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang bubuyog na nagkakagulo. Naniga si Celine sa entablado. Ang kanyang hawak na mikropono ay tila naging nanginginig sa kanyang kamay. Elena, anong karapatan mong pumasok dito? Ang sigaw ni Celine, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang sa gitna ng hiyang nararamdaman. Guard, ilabas ang babaeng yan. Huwag kang magmadali, Celine. Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malamig at puno ng kapangyarihan. Hindi ba't sabi mo ay gusto mong ipakita ang sakripisyo mo? Bakit hindi natin panoorin ang totoong video? Sa isang iglap, ang screen sa likuran ni Celine ay nagliwanag, ngunit hindi ito mga larawan ng masayang pamilya. Ang unang lumitaw ay ang malalaking pasa sa braso ni Doña Remedios. Malinaw at nakakapangilabot. Sinundan ito ng isang lihim na kuha ng kamera kung saan makikita si Celine na marahas na sinasampal ang matanda habang walang nakatingin. Ang buong ballroom ay napuno ng ingay ng gulat at pagkadismaya. Ang tunog ng mga gasps mula sa mga bisita ay tila isang malakas na ihip ng hangin. Nakita ng lahat ang tunay na mukha ng perpektong asawa. At pagkatapos, lumitaw sa screen ang resibo ng pawn shop, ang ebidensya ng pagnanakaw ni Celine sa mga hiyas ng pamilya. Nabitawan ni Celine ang mikropono at ang tunog nito sa sahig ay tila isang huling hininga ng kanyang reputasyon. Tumingin siya kay Anton, na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang mukha ni Anton ay hindi na puno ng kalituhan. Ito ay puno ng isang galit na matagal na nabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Celine, paano mo nagawa ito? Ang boses ni Anton ay gumaralgal, isang mahinang bulong na mas masakit pa sa isang sigaw. Anton, hindi totoo yan. Pineke nila yan. Si Elena. Gusto niya tayong sirain. Ang desperadong sigaw ni Celine, ang kanyang mga mata, ay ligaw na humahanap ng malulusutan. Ngunit bago pa man makapagsalita, uli si Celine, si Elena ay lumakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Tumigil siya sa harap ni Doña Remedios at hinawakan ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, ang matanda ay tumingin kay Elena at pagkatapos ay kay Celine.
Ang kanyang mga labi ay nangatal at sa gitna ng matinding tensyon, isang salita ang pilit na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang salitang bumasag sa lahat ng pagpapanggap. Didem, monyo. Ang salitang iyon ay tila isang huling hatol na bumagsak sa ulo ni Celine. Ang katahimikan ay napuno ng tensyong halos hindi na makayanang dalhin. Si Celine ay umatras. Ngunit sa kanyang likuran, dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang dahan-dahang lumapit mula sa gilid ng entablado. Hindi totoo yan. Mga pakialamera kayo. Anton, huwag kang maniniwala sa kanila. Inggit lang sila sa atin. Ang boses ni Celine ay pumiyok sa gitna ng kanyang desperasyon. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakahawak sa baso ng champagne ay nanginginig na ngayon hanggang sa bumagsak ang kristal sa sahig at nagkalat ang mga piraso nito, tila ang pirapirasong buhay na pilit niyang binuo sa kasinungalingan. Wala nang musika sa ballroom, tanging ang mabigat na paghinga ng mga tao at ang tunog ng papalapit na mga hakbang ng mga pulis ang naririnig. Tumayo si Anton sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsamba, ngayon ay tila dalawang uling na nagbabaga sa puot at sakit. Dahan-dahan niyang inabot ang folder na hawak ni Isabela at binasa ang mga record ng bangko. Sa bawat pahinang nililipat niya, ang tunog ng papel ay tila bawat sampal ng katotohanan sa kanyang mukha. Ang pera para sa operasyon ni Mommy, ibinayad mo sa utang mo sa sugal? Ang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, gumaralgal sa tindi ng emosyon. At ang mga gamot, nilalason mo ang sarili kong ina para lang hindi siya makapagsalita? Celine, tao ka pa ba? Ginawa ko yun para sa atin, Anton, para hindi tayo maghirap. Ang hiyaw ni Celine, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, sinisira ang kanyang mamahaling make-up hanggang sa magmukha siyang isang multong naliligaw. Ang matandang yan, wala na siyang silbi. Pabigat lang siya sa buhay natin. Bakit ba mas pinapahalagahan mo siya kaysa sa akin? Isang malakas na pagtama ng palad sa pisngi ni Celine ang nagpatigil sa kanyang paghisteriko. Hindi si Anton ang sumampal sa kanya. Si Isabela, na may mga matang tila may talim ng kidlat, ang tumapos sa kanyang mga salita. Huwag mong itulad ang lahat sa bulok mong sikmura. Celine, ang malamig na sabi ni Isabela. Ang mansyong ito ay itinayo sa pagmamahal at dangal, mga bagay na kailanman ay hindi mo naintindihan. Sa gilid ng entablado, dahan-dahang lumapit si Elena sa wheelchair ni Doña Remedios. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng matanda. Hindi ito panginginig ng takot, kundi panginginig ng isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa isang mahabang bangungot. Hinawakan ni Elena ang kamay ng matanda at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang madiin na pisil, isang pagpapasalamat na mas malakas pa sa anumang sigaw. Lumapit ang mga pulis kay Celine. Ang tunog ng malamig na bakal na naglalapat sa kanyang mga pulsuhan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay kumukuha ng video, habang ang reyna ng gabing ito ay dahan-dahang kinakaladkad pababa ng entablado. Elena, kasalanan mo to. Magbabayad ka. Hinding-hindi kita papatawarin. Ang huling sigaw ni Celine bago siya tuluyang mailabas ng mga pintuan ng mansyon. Ang kanyang boses ay unti-unting naglaho sa malayo, naiwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bulwagan. Napasandal si Anton sa pader. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga kamay. Ang bawat hikbi niya ay tila isang paghingi ng paumanhin sa kanyang ina na matagal niyang pinabayaan sa kamay ng isang halimaw. Lumapit si Isabela at niyakap ang kanyang kapatid, isang paghilom na nagsisimula pa lamang. Tumingin si Elena sa paligid. Ang marangyang ballroom na dati ay tila isang palasyo. Ngayon ay tila isang rito ng paglilinis. Lumapit siya kay Doña Remedios at lumuhod sa tapat nito. Tapos na po, Doña. Wala na ang dilim.
Ligtas na po kayo. Bulong ni Elena habang ang sarili niyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga labi ni Doña Remedios ay gumalaw uli. Hindi na para tawaging demonyo ang manugang, kundi upang bigkasin ang isang pangalang nakaukit na sa kanyang puso. Elena. Anak, ang salitang iyon ay tila isang himalang bumabalot sa buong mansyon. Sa gitna ng pagkawasak ng isang kasinungalingan, isang bagong pamilya ang dahan-dahang nabubuo mula sa mga abo ng pagtitiis. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Elena na may isa pang laban siyang kailangang harapin, ang paghilom ng kanyang sariling mga sugat at ang muling pagyakap sa kanyang anak na naghihintay sa kanya. Habang ang mga ilaw ng ballroom ay dahan-dahang pinapatay, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa mga bintana. Ang gabi ng paghuhukom ay tapos na, ngunit ano ang naghihintay sa kanila sa unang araw ng kanilang kalayaan? Ang bawat umaga sa mansyong Alvarez ay hindi na tila isang mabigat na panaginip na ayaw matapos. Sa halip na amoy ng lason at malamig na presensya ng puot, ang bawat pasilyo ay binabati na ngayon ng sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagita mula sa hardin ay dahan-dahang humahalimuyak sa loob, tila nililinis ang bawat sulok ng mga naiwang bakas ng kadiliman. Sa loob ng silid ni Doña Remedios, wala na ang mga makakapal na kurtinang nakasara. Ang silid ay puno ng liwanag at himig ng banayad na musika. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama, hindi na bilang isang katulong na nakayuko sa takot, kundi bilang isang kaibigan at tagapagtanggol. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang minamasahe ang mga binti ng matanda, isang pagkilos na puno ng kalinga at pasasalamat. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Pumasok si Anton, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang mukha ay hindi na tila pasa ng buong mundo, ngunit meron pa ring bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kanyang ina at humalik sa noo nito. Isang ritual na matagal niyang nakalimutan dahil sa mga bulong ng kasinungalingan. Elena, ang tawag ni Anton. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng respeto. Gusto ko lang ulit magpasalamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka huli na ang lahat. Hindi ko alam kung paano babayaran ang utang na loob ko sa'yo. Tumigil si Elena sa kanyang ginagawa at tumingin kay Anton. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sir Anton, ang makitang ganito ang Donya ay higit pa sa anumang bayad. Ang katarungan lang naman ang hiniling ko at ibinigay na iyon ng tadhana. Naging mabilis ang pagbagsak ni Celine. Ayon sa balita, wala ni isa sa kanyang mga tinatawag na kaibigan ang bumisita sa kanya sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil sa buong Forbes Park. Ang karma ay tila isang mabilis na tren na sumagasa sa lahat ng kanyang mga ambisyon. Si Rico, ang kanyang kasabwat, ay nagtago na sa kung saan iniwan si Celine na harapin ang lahat ng kanyang mga kasalanan ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ni Elena si Doña Remedios sa hardin. Ang tunog ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin ay tila isang pagdiriwang para sa kanilang kalayaan. Nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, pinapanood ang makukulay na paru-paro na lumilipad sa paligid. Elena, ang mahinang sambit ni Doña Remedios, bagamat hirap pa rin sa pagsasalita, ang bawat pantig ay malinaw na ngayon. Inabot ng matanda ang kamay ni Elena at hinawakan ito ng mahigpit. Malaya na, opo Donya, malaya na po tayo, ang sagot ni Elena habang pinupunasan ng isang luhang gumulong sa kanyang pisngi. Isang luha ng purong kaligayahan. Sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ng kanilang katayuan ay tuluyan ng naglaho. Sila ay dalawang babaeng nagtulungan upang talunin ang isang halimaw.
At ngayon ay sabay na nagpapahinga sa ilalim ng init ng araw. Isang kasambahay ang lumapit sa kanila, may dalang isang sobre. Elena, may dumating na sulat para sa iyo mula sa probinsya. Galing daw sa anak mo. Mabilis na kinuha ni Elena ang sobre. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa tuwa at pananabik. Matagal na niyang hindi nakikita si Marie Chris at ang bawat balita mula rito ay tila isang biyaya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Inaasahan ng mga kwento tungkol sa pag-aaral nito o ang pasasalamat sa paggaling mula sa sakit. Ngunit habang binabasa ni Elena ang bawat linya, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang papel sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Nay, salamat po sa pagpapadala ng pera, pero may gusto po akong itanong. Ang nakasulat sa sulat ni Marie Chris sa kanyang simpleng sulat kamay. May pumunta po rito sa ospital noong nakaraang linggo. Isang lalaki na hindi ko kilala. Sabi niya, siya raw ang tunay na nagbayad ng lahat ng bills ko bago pa dumating ang pera niyo. At ang sabi niya, sabihin ko raw sa inyo na magkita kayo sa lumang simbahan sa bayan natin sa susunod na buwan. Kilala niyo po ba siya, Nay? Ang pangalan daw niya ay Miguel. Ang pangalang palagi niyo pong binabanggit sa panaginip niyo. Kirisay, nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang pangalang Miguel ay tila isang multong bumangon mula sa kanyang madilim na nakaraan. Isang nakaraang akala niya ay nabaon na niya sa limot bago pa siya napunta sa mansyong Alvarez. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang bagong misteryong bumukas, isang misteryong mas malalim at mas mapanganib kaysa sa anumang naranasan niya sa kamay ni Celine. Sino ang lalaking ito? At bakit siya nagpakita ngayon? Sa sandaling akala ni Elena ay tapos na ang lahat ng kanyang laban. Tumingin si Elena sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit ay tila nagbabago ang kulay. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang panibagong kaba. Ang paghilom ng kanyang sugat ay tila pansamantala lamang, sapagkat ang nakaraan ay muling kumatok sa kanyang pintuan, bitbit ang isang katotohanang maaaring magpabago muli sa kanyang buong mundo. Ang bawat pagtatapos ay hindi hantungan, kundi isang panibagong pahina sa isang aklat na isinulat sa tinta ng pag-asa at luha. Sa maliit na bayan ng San Jose, kung saan ang amoy ng sariwang palay ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat, nakatayo si Elena sa harap ng lumang simbahan. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga lumang pader na bato. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at sa kanyang tabi ay ang kanyang anak na si Marie Chris, malusog, masigla at puno ng buhay. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila isang pasasalamat sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng malaking puno ng akasya ang isang lalaki, si Miguel. Sa kanilang pagkikita, hindi kailangan ng maraming salita. Ang bawat tingin ay sapat na upang sabihin ang lahat ng hindi nabigkas sa loob ng maraming taon. Si Miguel, ang lalaking minsan ay naging biktima rin ng maling akala at tadhana, ang siyang naging lihim na anghel na nagligtas sa buhay ni Marie Chris. Salamat, Miguel. Ang tanging nasambit ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin. Wala iyon, Elena. Ang katarungan ay may kanya-kanyang paraan upang bumalik sa atin, gaya ng pagbabalik mo sa bayang ito. Ang sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang pait ng nakaraan ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang pag-unawa na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng iba, kundi para sa kalayaan ng sariling kaluluwa. Sa mansyong Alvarez sa Manila, ang buhay ay nagpatuloy sa isang mas masayang tono. Si Doña Remedios ay unti-unti nang nakakabangon. Bagamat gumagamit pa rin ng wheelchair, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na sa bawat pagbisita ni Anton at Isabela.
Ang mansyon ay naging isang tahanan uli, isang lugar kung saan ang bawat tinig ay pinapakinggan at ang bawat damdamin ay pinahahalagahan. Si Celine naman ay naiwang harapin ang dilim na siya rin ang lumikha. Sa loob ng malamig na pader ng bilangguan, ang bawat segundong lumilipas ay isang paalala na ang kapangyarihang itinayo sa kasinungalingan ay tila isang bahay na buhangin na madaling guguho sa unang bugso ng ulan. Ang kanyang kwento ay naging isang babala sa marami na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa diamante o ginto, kundi sa linis ng konsensya. Nabalik ang diwa ni Elena nang maramdaman niya ang madiin na hawak ni Marie Chris sa kanyang kamay. Nay, uuwi na ba tayo sa kanila, Lola Remedios? Opo anak, pero bibisita tayo rito palagi. Ang sagot ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa kanyang huling pagmuni-muni, naintindihan ni Elena ang tunay na aral ng kanyang paglalakbay. Ang mga kamay na nakaranas ng hirap at pagod ay siya ring mga kamay na may kakayahang magpagaling at magpalaya. Ang pagiging isang katulong ay hindi sukatan ng baba ng pagkatao. Sa halip, ito ay isang patunay na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay kayang maging higante sa harap ng kawalang katarungan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na dinadala, ngunit sa huli, ang pag-ibig at katapatan ang mananatiling pinakamalakas na sandata. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, naglalakad ang mag-ina palayo sa simbahan, bit-bit ang mga alaalang hindi na masakit, kundi mga alaalang nagsisilbing ilaw sa kanilang bagong simula. Ang sugat ay naghilom na, ang pamilya ay nabuo muli, at ang katarungan ay nakamit ng buong dangal. Sa huling sulyap ni Elena sa langit, alam niyang nakangiti ang kanyang ina mula sa kabilang buhay sapagkat ang kanyang anak ay hindi lamang nakaligtas, siya ay nagtagumpay.